Dear MIL 201, gusto ko pong batiin muna ng magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng iyong show. Ako po ay si Jasmine, pero kahit Jas na lang po ang itawag niyo sa akin. Lumaki akong masayahin na bata at minahal ng maayos ng aking mga magulang. Binihisan nila ako ng mga pambabae na damit dahil nga ako'y ipinanganak ng babae. Pero habang ako'y tumatanda at nagkakaisip, may napapansin akong kakaibahan sa aking pagkatao. Ako ay pinanganak na babae at pinalaki na babae, pero iba ang tinitubok ng aking puso. Ako ay nagkakagusto sa kapwa ko babae at dun ko napagtanto na ako ay isang lesbian o tibo. Pero itinago ko ito sa aking pamilya dahil sa takot na baka hindi nila ako matanggap. Sige po, ma. Alis na po ako. O siya, mag-ingat ka ha. Si Ella ay ang aking naging pinakamatalik na kaibigan sa kolehiyo. Matagal na kaming magkaibigan pagtungtong ko sa kolehiyo at mas matagal na kaming magkakalala. Madalas nga ay binibiro kami ng kaibigan kong halos magkapalit na kami ng mukha at palagi kaming magkasama. Ella, bakit pa palagi kang nandyan para sa akin? Kasi alam kong gagawin mo rin yan. Ella, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung paano ka magre-react eh. Ano yan? Hala, baka kung nasabihin mo ha. Uy, di naman, pero kasi may gusto ko sa'yo. Hindi ko lubos na inaakala na parehas kami ng nararamdaman sa isa't isa. Sa pag-amin kong yun, ay nagsimula ang pagbabago sa amin at sa aking buhay na alam ko sa kabila ng relasyon namin, andyan ang takot sa mga matang mapanghusga, lalo na ng aking pamilya. Naging girlfriend ko si Ella at mahal namin ang isa't isa. 1 taon na kami at tinatago namin sa pamilya ko ang aming relasyon sa takot na baka ako'y kanilang itakwil sapagkat ayaw ng pamilya ko, lalo ng tatay. Kasi naniniwala sila na ito ay kasalanan. Pero kahit na ganun, simula nung ako'y nagka-jowa ng babae, hindi ito naging hadlang sa aking pag-aaral. Siya pa mismo ang naging inspirasyon ko na mag-aral na mabuti sapagkat nagtutulungan kami sa aming mga gawain na lalong nakakapagbigay inspirasyon sa amin. Noong dumating si Ella sa buhay ko, biglang nagkahulay ang aking mundo. Mas sumaya ako lalo kahit na sa kabila pa rin ito ay andyan ang takot na dala-dala ko baka malaman ng aking pamilya at kung ano ang mangyari sa amin. Ngunit nagpapasalamat ako sa girlfriend ko dahil mas nakilala ko ang sarili ko sa tulong niya. There are 30 million songs on Spotify. 30 million songs. Some are real big hits. Some are really not. All songs are not created equal. Play the ones that you love. Skip the ones that you don't. Get a free 30-day trial of Premium. Skip whatever. We won't take it personally. So try Premium and start skipping. Tap the banner now to find out more. Isang araw, habang kami ay nasa mall ni Ella at masayang naglalakad habang magkahawak ang kamay, ay nakita kami ng aking kapatid na si Joville. Nakita ni Joville na maghahawak kami ng kamay ni Ella. Noong mga panahon na yon, kinakabahan ako kasi alam ko na ang aking kapatid ay ayaw sa akin dahil naiinggit siya sa akin at alam kong magsusumbong siya sa aming mga magulang. Pagkatapos ng araw na yon, habang ako'y kinakabahang umuwi sa aming bahay, nakita ko ang kapatid kong si Joville sa labas ng aming gate na para bang may hinihintay. Noong nasa tapat na niya ako at papasok na sana ng gate, bigla siyang nagsalita. Sino yon? Jowa mo ba yon? Kaibigan ko lang yun.
May kaibigan bang magkahawak ng kamay at naglalandian sa mall? Doon ako napatahimik at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi niya. Tiningnan ko na lang siya ng parang nagmamakaawa na huwag sabihin sa aming mga magulang. Pero nagsalita siya ulit. Alam mo naman siguro na ayaw ng mga magulang natin sa mga lesbian. Makipaghiwalay ka na sa kanya kung ayaw mo ako mismo ang magsabi sa mga magulang natin na lesbian ka at nagpapanggap ka lang na babae. Pagkatapos ng sinabi niyang yun, pumasok na siya sa bahay. Habang nasa hapagkainan kami, habang kami ay tumahimik na kumakain, biglang nagsalita ang aking kapatid na si Jovil. Nay, alam mo ba noong nasa mall ako, may nakita akong dalawang babae na magkahawak kamay at sweet na sweet sila sa isa't isa. Ikaw ate, ano sa tingin mo, magkapatid ba o magjowa? Grabe ka naman, baka naman magkapatid lang. Ikaw tay, anong gagawin mo pag isa sa anak mo isang lesbian? Matatanggap niyo po ba? Abay, alam niyong dalawa ang sagot ko yan na yan. Hindi. Kapag nalaman ko na isa sa inyo ay lesbian, papalayasin ko. Alam niyong dalawa ng pagiging tomboy ay isang kasalanan. Nagkatinginan kami ng kapatid ko sa sagot ni tatay. At nakita ko na ang kanyang mukha ay nakangiti. Alam ko naman na naiinggit sa akin ang aking kapatid na si Jovil dahil isa akong achiever sa aming paralan at palagi ang pinagmamalaki ng aking mga magulang sa aming mga kamag-anak. Ilang araw pagkatapos nito, pagka uwi ko sa bahay ay nakita ko ang aking kapatid na nakakalabas lang ng aking kwarto. May hawak-hawak siyang mga gamit ko at lumapit ako sa kanya agad. Tinanong ko siya, Ano yan? Bakit mo pinapakailaman mga gamit ko? Pahiram ako, hindi mo naman na ito gagamitin, di ba dahil tibo ka? Kung mangyeheram ka, magpaalam ka. Hindi yung kukunin mo na lang bigla yung mga gamit ko tas hindi ka nagpapaalam. Hindi tayo tinuruan nila nanay ng ganun. Eh hindi mo na naman ito gagamitin eh, di ba nga ay tibo ka? Ikaw, Jovil ha, sumusobra na yung bibig mo. Ano ngayon kung tibo ako? Anong gagawin mo? Baka nakakalimutan mong ayaw ng mga magulang natin sa isang tibo. Paano kaya kung magsumbong ako at palayasin ka nila? Siguro magiging masaya na ako kasi mawawala ka na sa buhay ko at ako na ang magiging paboritong anak nila nanay at tatay. nag-init agad ang aking pakiramdam nung narinig ko yung mga salitang yun sa kapatid ko. At bigla ko siyang nasampal ng pagkalakas-lakas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil sumusobra na ang kapatid ko. Wala kang karapatan para saktan ako. Kapatid mo ko, ate mo ko, kadugo mo ko. Wala akong kapatid na tibo, wala akong kadugo na tibo, at mas lalong wala akong ate na tibo. At kahit kailan hindi ko matatanggap na kapatid kita. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Jovil? Ano kaya mararamdaman nila nanay at tatay pag narinig nila yung mga sinasabi mong yan? Magkapatid tayo. Dapat tayong dalawin nagkakapihan, hindi ba? Hindi yung tingin mo sa akin para mo kong kalaban. Wala nga akong kapatid na tibo. At kahit kailan hindi mo ako magiging kakampi. At ano kaya magiging reaction nila nanay at tatay pag nalaman nila na ang kanilang pinakamamahal na anak ay isang tibo? Sa kasamaang palad, biglang umuwi ang aming mga magulang galing sa trabaho at narinig nila ang mga katagang yun galing sa aking kapatid. Ano yung naririnig namin? Bakit kayo nag-aaway? Tay, kanina pa po kayo? Anong tibo? Sinong tibo? Wala po yun, Tay. May kakilala po kasi kaming tibo. Kaya yun po, napag-usapan lang po namin. Galing! Matapos sabihin iyon ng kapatid ko ay bigla siyang lumayas. Baka sa mukha ni tatay ang pagtataka sa aming kaganahan na iyon, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkalisa nila sa aking silid, agad akong napahiga sa aking kama. Dala-dala ang takot at pangamba sa pwedeng mangyari kapag nalaman ito ng aking mga magulang. Hindi ko mapigilang maiyak sa tuwing naiisip ko ang aming sitwasyon. Mahal ko ang girlfriend ko at alam ko sa sandali na malaman nila ang tungkol sa amin ay paghihiwalayan nila kami, ang bagay na kinakatakutan ko. Magdamag akong umiyak ng umiyak dahil sa magulong sitwasyon na pinasok ko. Ngunit alam ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ito dahil ako nga ito at gusto ko ito.
Baka matanggap din nila ako kasi anak nila ako at mahal nila ako. Mga bagay na pinanghahawakan ko, ngunit hindi ko pa din maghuwang aminin sa kanila dahil sa takot. Sa sobrang hapdi ng mata at pagod ko sa kakaiyak ay naging dahilan upang ako ay makatulog. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng kaganapan na iyon, ay nagpasya akong sabihin kay Ella ang nangyari sa amin ni Jovel. Baka hindi katagalan ay isumbong niya ako sa mga magulang namin. Maaga akong umalis sa bahay para pumasok sa paaralan. Naabutan ko ang mga magulang ko na nag-uumagahan kasama ang aking kapatid, ngunit hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sumabay sa kanila dahil nagmamadali akong makaalis para kitain ang girlfriend ko. Nay, Tay, pasok na po ako. Hindi ka ba muna mag-almasal? Ay, hindi na po ako mag-aalmusal. Papasok ka? Sige ha, ingat ka, Jazz. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ng kapatid ko dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan. Agad akong umalis ng bahay at napagdesisyon na namin si Ella na sa parke na lamang kami magkikita. Habang ako ay nasa biyahe, ang dami na pumapasok sa isip ko. Kung dapat ko na bang sabihin kila nanay? Kung dapat ko pa bang ipagtuloy ito dahil habang sa pagtagal ay mas lumalaki ang pangamba at takot na baka hindi kami nila matanggap. Nang makarating ako sa parke, ay agad kong nakita si Ella at kinawalan ko siya habang papalapit sa kanya. Good morning din, love. Ba't parang wala ata sa mood ang buko na yan? Hindi naman. May iniisip lang ako. Ano ba yan? Lika, maupo tayo. Sabihin mo sa akin. Kasi ito kasing si Jovel. Alam niya na yung tungkol sa atin. Ano? Paano? Nakita niya tayo sa mall na magkayakap at magkahawak kamay. Nag-aalala ako kung baka kasi isumbong niya kala tatay. Natatakot ako para sa atin. Paano kung paghiwalayin tayo? Diba? Shh! Hindi tayo maghihiwalay, okay? Mahal natin ang isa't isa, diba? Ipaglaban natin to. Hindi tayo papayag na paghiwalayin nila tayo. Natatakot ako. Itatakbil nila ako pag nalaman nila na ganito ako. May anak silang lesbiana. Malay mo naman, hindi. Maiintindihan ka nila. Matatanggap ka. Isang taon mo na di tinatago. Baka ito na ang panahon para ipaalam mo sa kanila. Natatakot ako. Baka din nila ako tanggapin. Paano kung di nila ako tanggapin? Shh. Andito lang ako para sa'yo. Kasama mo akong harapin yan. Niyakap ko si Ella habang umiiyak dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Siguro nga ito ang panahon para hindi ko itago sa kanila kung sino talaga ako. Lalo na sa pamilya ko. Baka nga tama ang girlfriend ko na matatanggap din nila ako at ang relasyon na meron kami. Napagdesisyonan ko na sasabihin ko sa mga magulang ko mamaya ang tungkol sa amin ni Ella. Matapos ang pag-uusap namin na yun ni Ella, ay wala ako sa sarili ko nung pumasok ako ng paaralan. Lumilipad ang isip ko kakaisip kung ano ang pwedeng mangyari mamaya sa pag-amin ko sa kanila. Hanggang sa matapos na lamang ang mga klase ko hanggang sa ako'y makauwi, ay mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko man mapaliwanag ang kabang ito. Grabe ang takot ko. Ngunit nandito na ako kaya't kailangan kong lakasan ang aking loob. Bago ako pumasok ng bahay ay napadasal muna ako. Huminga ako ng malalim at binuksan ko ang pinto sa aming bahay. Nakita ko ang mga magulang ko na kasama si Jovel. Bakas sa mukha ni tatay at nanay ang galit habang ang kapatid ko ay nakangisi. Kaya mas lalo kong naramdaman ang pangangamba at takot. 3 pataas, I wanna be free school. 3
plus pag di patas. Magbonafide preschool 3 plus batang may laban. Tay, ano pong meron? Tomboy ka? Hindi ka ba nahihiya, ha? Tay, pakinggan niyo muna ako. Huwag mo nang itanggi. Sinabi na ng kapatid mo. Sorry. Nay, tay, sorry po. Hindi ko mapigilan eh. Hindi ko ginusto to. Dahil hindi ko gugustuhin na ma-disappoint ko kayo at mas lalong hindi ko gugustuhin na pahirapan yung sarili ko. Kung pwede lang hindi maging ganito kaso wala na. Ito na ako, anong magagawa nyo? Kapag sumasagot ka pa ha? Umayos ka dito. Wala akong anak na tomboy. Sobrang nakakahiya po ba talaga ako, tay? Gusto ko lang naman tanggapin nyo ako eh. Kami ng girlfriend ko. Naririnig mo ba pinagsasabi mo, ha? Tigil-tigilan mo yan, nakakadiri ka. Nakakadiri? Dahil ganito ako? Anak niyo po ako, dapat kayo unang nakakaintindi sa akin, hindi ba? Wala akong anak na katulad mong tomboy. Hindi mo yung titigilan. Mabuting lumayas ka na lang. Tay naman. Nay. Nakinig mo naman siguro yun. Hindi na kailangan ulitin. Desisyon mo yan kung ayusin mo buhay mo o lalayas ka dito. Lumayas ka na dito. Doon ka na lang sa girlfriend mo. Total hindi mo naman kayang maghiwalay kayo, di ba? Tama ka. At ipaglalaban ko siya kahit sa inyo. Hindi niyo ako tanggap? Itatakwil niyo ako? Sige. Pero hindi niyo ako mapipilit na baguhin ang sarili ko. Lalo na ang paghiwalayin niyo kami ng girlfriend ko. Ayan ba talaga ang gusto mo? Akala mo madali ang buhay? Nag-aaral ka pa, tsaka ano maipapakain sa'yo na Ella na yan, ha? Huwag na huwag kang manghihingi ng tulong sa amin. Dahil ni piso, wala kang makukuha. Nakakahiya ka. Pinakain at pinag-aral ka namin. Ganito igaganti mo. Wala kang utang na loob. Huwag kayong mag-alala. Papakita ko sa inyo na kaya ko at magiging successful ako sa buhay kahit wala kayo sa tabi ko. Umayos ka na sa pamamahay ko. Sobrang sakit ng pangyayaring iyon. Akala ko matatanggap nila ako pero sila pa mismo ang humusga sa akin. Masakit sa akin na pinandidirian ako ng sarili kong pamilya. Ang dapat na unang tumanggap at makaintindi sa akin. Ngunit nagkamali ako. Kaya naman napagdesisyonan ko na lamang na lumayas mula sa aming tahanan. Meron naman akong kaunting ipon upang makapagsimula kasama si Ella. Umalis ako ng bahay namin nang walang imik. Nakita ko pa ang kapatid ko na malaking ngiti dahil sa wakas wala na siyang kahati sa mga magulang namin. Pinuntahan ko si Ella at bakas sa mukha niya ang pag-aalala nang makita niya akong umiiyak. Agad niya akong niyakap at tinanong kung bakit. Sinabi ko sa kanya ang naging kaganapan sa amin at bigla din siyang napaluha. Shh, tahan na. Okay lang yan. Andito na ako. Magkasama natin tong haharapin. Makalipas ang 5 buwan ay wala akong naging balita sa aking mga magulang. Ang kapatid ko naman ay nakikita ko paminsan-minsan sa mall. Sa 5 buwan na pagsasama namin ni Ella ay hindi rin naging madali sa amin. Madalas kaming nag-aaway at nahihirapan sa mga bagay-bagay na isang beses nga ay muntik na kaming mauwi sa hiwalayan. Ngunit dahil sa pinatatibay ang aming pagmamahal, hindi kami sumuko. Parehas na kaming nagpa-part-time at nakakaipon din. Parehas na kaming nagpa-part-time at nakakaipon din para sa balak naming business. Karaniwang nakaupo kami ngayon sa isang coffee shop. Lapit na mo. Magkakaroon na din tayo nito. Di na ako makapaghintay, love. Grabe. Hindi ko akalain na malapit na tayo makapagtapos. Magkasama pa rin tayo. Thank you, love. Sa pagiging matatag para sa atin. Thank you rin. Kung wala ka dito, di ko makakaya ito lahat. At hindi natin malalagpasan ng lahat. Basta walang iwanan, ha? Makakaya natin. Makalipas ang 1 taon,
nakagraduate din kami ni Ella ng kolehiyo. At ngayon ay nagpaplano kami ipagawa ang aming coffee shop. Hindi basta-basta ang pinagdaanan namin ni Ella. Madami kaming pagsubok na hinarap, madaming mga taong humusga sa amin at kasama na doon ang aking pamilya. Pagdaan ng ilang buwan ay natapos na ang coffee shop na aming pinapatayo at ngayon ay ang opening nito. Sa unang araw ng aming coffee shop, ang araw ay napakasaya at puno ng kasiyahan. Maraming tao ang dumating upang subukan ang aming mga paninda. Ang iba ay mga kaibigan na nagpahayag ng suporta sa amin, samantalang ang iba naman ay mga bagong mukha na naging interesado lamang sa aming coffee shop dahil maganda ang feedback na narinig nila. Bilang mga negosyante, hindi maiiwasan na mayroong mga pagkakataon ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng mga negatibong saloobin na naglalaro sa aming isipan, ang mga tao ay patuloy na pumupunta at bumibili ng aming mga produkto. Ito ay isang magandang palatandaan na ang aming coffee shop ay nagtatagumpay. Sa bawat araw na lumipas, dumadami ang mga regular na customer na bumabalik sa aming coffee shop. Sila ay naghuhumaling sa masarap na kape at iba't ibang mga kakanin na inaalok namin. Ang aming coffee shop ay naging isang lugar ng tanghanan para sa maraming tao. Dito, sila ay nagkakaroon ng mga masasayang alaala at nakakapagpahinga mula sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na aming pinagdadaanan, ang aming determinasyon at sipag ay nagbubunga ng tagumpay. Ang aming coffee shop ay naging isang matagumpay na negosyo at nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa aming mga customer. Isang araw, habang kami ay nagsisimba ni Ella, nakita kong papasok ang aking pamilya sa simbahan. Habang ako ay nakatingin sa kanila habang sila ay pumapasok, bigla akong nakita ni Nanay at nakita ko sa mata ni Nanay ang lungkot at pag-ulila. Hindi ko alam kung yun ba ang tamang nakita ko sa kanyang mga mata, pero namimiss ko ang aking pamilya sa sandaling iyon. Namimiss ko silang kasamang magsimba. Pagkatapos magsimba ay kumakain kami sa isang restaurant. Nakakamiss ang mga araw na yon, pero alam ko sa sarili kong hindi na mangyayari ulit yun. Hindi na ulit kami mabubuo ng aking pamilya at lalong hindi na mabubuo dahil hindi nila ako tinanggap. Pagkatapos ng misa ay iniwan muna ako ni Ella sa simbahan dahil may bibilin siya at ako naman ay pumunta sa gilid ng simbahan para magsindi ng kandila. Habang ako ay tahimik na nagsisindi at nagdadasal, may isang babaeng tumabi sa akin na alam kong kakilala ko dahil sa amoy ng kanyang pabango, at noong lumingon ako sa kanya ay nakita ko ang nanay kong lumuluha. Okay naman po. Mabuti naman kung ganoon. Umuwi ka na sa amin, anak. Sobrang miss ka na namin. Simula nang pinaalis ka namin, ang tahimik ka ng bahay. Hindi na kami nagsasabay kumain. Nangungulit lang na ako sa iyo, anak. Isang taon na din mahigit. Bumalik ka na. Tanggap ka na ni nanay. Matagal ka nang tinanggap ni nanay. Nay, Bigla akong niyakap ng nanay ng mahigpit habang umiiyak siya. Doon ako napaluha. Namiss ko yung niyayakap ako ng nanay ko. Ang tagal kong hinintay ng araw na to na marinig ko mismo sa aking ina na ako ay tanggap niya. Noong bumalik na si Ella sa simbahan para balikan ako, nakita niyang nagiiyakan kami ng nanay na nakayakap. Lumapit siya sa amin, at nung nakita siya ng aking nanay ay biglang kumalas ang yakap niya sa akin at niyakap niya si Ella. Salamat sa iyo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Salamat sa iyo, Ella, dahil di mo iniwan ang aking anak. At sinamahan mo siya. Hindi mo siya hinayaang mag-isa. Wala po yun, Nay. Mahal ko po ang anak ninyo. At ganoon din po siya sa akin. Kaya walang saysay ang buhay ko kung iniwan ko siya. Ang sarap sa pakiramdam nang makita ko ang girlfriend ko at ang nanay ko na nagyayakapan. Pagkatapos namin mag-iyakan sa simbahan ay niyaya niya kami na maghapunan sa dating bahay namin. Habang kami ay papunta sa bahay namin, hindi ko maiwasan na kabahan. Habang kami ay papunta sa bahay ng pamilya ay hindi ko maawasan na kabahan, lalo na alam kong hindi ako tinatanggap ng aking tatay at kapatid.
Noong nakarating kami sa bahay at nakapasok na sa aming gate, nakita ko ang tatay ko na nakatulala sa aming veranda. Nung tinawag siya ni nanay, napatingin siya sa aming gawi at nakita ko sa mga mata niya ang pagkagulat. Bigla akong kinabahan kasi akala ko hindi pa niya kami tanggap. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Ella nung tumayo siya, pero nagulat ako nung bigla niya akong tabigin ng yakap at narinig ko ang kanyang pag-iyak. Anak, miss na miss ka na ni tatay. Tay, Sana anak ay mapatawad mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Tawarin mo ako, anak. Sana mapatawad mo ako. Kamali ako ng akala sa'yo. Patawad anak. Tawarin mo si tatay. ang tagal ko pong hinintay itong pagkakataon na ito. Gabi-gabi ako umiiyak at nagdadasal sa Diyos na matanggap niyo na ako. Ang saya-saya ko po. Sobra. Patawarin mo ako, anak. Habang kami ay nagiiyakan sa labas, ay biglang lumabas ng bahay ang aking kapatid na si Joviel. Nagulat din siya at hindi siya makalapit sa amin dahil alam kong nahihiya siya sa akin. Kaya ako ang lumapit at yumakap sa kanya. Pagyakap ko, biglang umiyak ang aking kapatid. Ate, Pinapatawad na rin kita. sorry ate. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Naiinggit lang ako kasi paborito ka nila tatay at nanay. Sana patawarin mo ko. Napatawad na kita, Bunso. At dahil sa mga ginawa mong yun, ang dami kong natutuhan. Ang successful mo na ate. Proud na proud kami sa inyong dalawa ni Ate Ella. Salamat sa inyo, ha? Dahil ang dami kong natutunan nung pinalis niyo ko. Sorry Ate Ella. Okay lang. Ang importante ay okay na kayo ngayon. Matagal na namin pinagdasal dalawa ni Jasmine na maging okay na kayo. Ang saya noong araw na iyon. Nagpakatawaran na kami at ang saya-saya namin. Ang sarap sa pakiramdam na buo at tanggap ka na ulit ng iyong pamilya. Totoo ngang napakagaling ng ating Panginoong Diyos. Gumawa siya ng paraan upang mabuo ulit kami ng aking pamilya. At dito nagtatapos ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig. Ako po si DJ Daphne and dito po nagtatapos ang episode ng ating Dear MIL 201. Ito po ang references page where we kind of just shout out all of the resources we've used. So I'm going to shout out most of the resources I use. Shout out to freesound.org, which is where I got every single sound effect I have here. Shout out to YouTube's no copyright free music. Shout out to my teammates. We have, of course, Jasmine, played by Jasmine Garcia. We have Ella, played by Ella Ibanez. We have Javiel, who is played by Javiel Diaz. We have Reina, acting as the mother, or Sinai. Nai is played by Reina J. Managbanag. And shout out to Ivan C. Aureliano, who acted as the father. Shout out to Joshua Balansag for that Bonakid ad. And shout out to me because I went insane editing this. Goodness me. I would like to thank you all the listeners of the show, and ito po ang aming radyo serye for MIL.